So this is our day 28 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. So kahapon, yung part 1 ng multi-currency natin. So this is the part 2 ng multi-currency wherein I will discuss yung simple workflow that you can use sa mga client mo. So ang example natin is you are a VA company here in the Philippines. Ang home currency natin is Philippine Peso at meron tayong client in the US wherein yung currency naman niya or yung foreign currency na tinatawag is the USD or the United States Dollars. So, paano natin siya isa-set up? So, magsa-set up muna tayo ngayon ng invoice. Sa QuickBooks mo, punta ka lang dito sa New, tapos punta ka rito sa invoice, tapos magkikreate tayo ng invoice para dun sa US client natin. So, sa customer is, lagyan lang natin siya ng name na USD customer. So, kapag wala ka pang client, lalagay mo siya sa add new. Tapos, yan. So, isa-set up mo muna yung client mo. So, dito, pipili ka ng currency kung ano yung home currency ng client. So, dahil ito ay foreign company, so USD yung kanilang foreign currency. Tapos, after nun, isi-save mo na siya. So, napakahalaga po yun na kapag magsiset up ka ng client mo is may ilagay mo sa kanya yung tamang currency niya. So, dito makikita mo, meron siyang dito, 1 USD is equal to blah blah blah. Yan. May conversion na agad siya dun sa client mo. So, this client is, kunyari, meron ka sa kanyang invoice ng January 1, 2025. So, due 15 days. So, probably due date will be January 1. This is a ang description niya is VA services. Kunyari, nagbibigay ka sa kanya ng serbisyo for the month of kung ano man yung kunyari advance yung pagsisend mo sa kanya ng bill. Tapos, ang amount, ang quantity is 1. Tapos, yung quantity is 1,075. So, dito makikita mo na agad, may conversion na agad siya na nilabas. Is for this one is 1,075. And then, dito, meron na siyang converted home currency mo is, ito dapat matatanggap mo, 62,688.29. Tapos, if everything is correct na, i-save and close mo na siya. So, yan. So, ngayon, meron naman pumasok dun sa ating bangko ng January 1, 2025. So, this is, ang nakatag lang sa kanya na description is a client payment. Pero the amount is 62,943.03. So, pag kinlik mo yan, tas i-match mo siya, so, walang invoice na lumalabas. Check for the home currency. Meron kang ritong invoice, pero the amount is not, hindi siya tally, hindi siya tama. O, diba? Ang amount na nasa invoice mo is 62,688.29. Ito ay galing kay QuickBooks. Tapos, pero yung na-receive mo sa bangko is 62,943. So, dito, i-adjust natin yung invoice. Yan. So, paano ito siya gagawin? Close mo muna yan. And then, hanapin mo yung invoice na kinreate mo nung una. Yan. So, meron tayong na-receive daw kay client na 62,943. Tapos, ang kabuuan kasi nun is, that is 1,075 na USD. So, pag lumalabas is, ito yung currency dapat niya. Yung currency conversion. Saan natin siya i-edit? Punta tayo ulit kay QuickBooks. Yan. So, dito natin siya ilalagay. Yung conversion na nakita natin. Tapos, maglalabas si QuickBooks. Are you gonna use this for this transaction only or lahat ng transaction mo na naka-USD dollar ng January 1, 2025? Pero, usually, ang pinipili dyan, used for this transaction only. Kasi minsan, iba-iba yung nagiging So, dito, it's 62,943.
bangga na ba siya dun sa ano natin? 943.03. So, bangga na siya. So, dito makikita mo, naka-receive ka ng 1,075. Nag-bill ka sa client mo ng 1,075. Ang conversion niya sa Philippine Peso is 62,943.03. So, kapag goods na lahat, save and close lang ulit. Yan. So, ngayon, meron ka natanggap sa bangko mo. Kunyari, may GCash ka. Tapos, sa GCash mo siya nagbabayad si client. So, ang gagawin mo lang, you click match. Tapos, dito, hindi mo agad siya makikita kasi home currency yung lalabas ni QuickBooks. Ang gagawin mo, i-click mo yung foreign currency. Tapos, makikita mo na siya ngayon na lalabas. So, ngayon, makikita mo na bangga na siya dito sa amount na na-receive mo in Philippine Peso, tapos dito versus dun sa marireceive mo dapat kay client. So, click mo lang yan. 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 Tapos, match mo. I-click mo tong match. Yan. So, match na siya. So, kapag ano, nag-run ka ng report mo, tapos, puntahan mo yung profit and loss mo. So, we're gonna run a report this year. This year. Yan. Tapos, run report. Yan. So, makikita mo na dito na nandito na yung sales niya in your home currency. Is a simple workflow that you can use sa mga client. Kunyari, BA company ka here in the Philippines, tapos you charge your invoice your clients in the foreign currency. Yun yung pwede mong gawin sa kanila. So, that is our part 2. If you want to know more about how to do bookkeeping in QuickBooks, tapos anything, other stuffs regarding sa bookkeeping, you can message me or comment ka rito sa video na to para gawa natin siya ng video tutorial. So, if ever gusto mo rin matuklasan or gusto mong explore yung bookkeeping, go check my profile. Nandun yung mga videos ko regarding sa learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. You can consume it, abuse it if you want to. At if ever nalilito ka pa rin at gusto mo pa rin ng ano, you can message me or send ka ng comment dun sa video. So, yan. Two lessons na lang. Matatapos na natin to. Then we can launch another lesson. So, bye-bye!